umagang ito. Amen? So let's sing the song. Hallelujah. Itong kantang po ito is titled Hanap-Hanap. Amen. So, as we sing this song, pwede po ninyong kumustahin ng inyong mga kapatid sa Panginoon. Amen. Habang inaawit mo itong kantang ito, sabihin mo sa kanya yung lyrics. Amen. So, this is our new song po na nagawa natin. Praise God. Hallelujah.
Ikaw ang kalakasan
Patuloy ka naming pinasasalamatan. Patuloy naming itinataas, Panginoon, ang iyong dakilang pangalan. Kaya marapat dapat, Panginoon, na sa umagang ito, Panginoon, ikaw lamang ang mabigyan ng karangalan. Salamat, Panginoon, sapagkat muli mo na naman kaming tinatagpo sa mga oras na ito. Salamat, Panginoon, sapagkat patuloy naming naranasan, Panginoon, naramdaman, Panginoon, ang iyong banal na presensya sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa patuloy na kalakasan, kalusugan, Panginoon, na nararanasan ng bawat anak mo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga pagpapala, mga biyaya, Panginoon, na patuloy mong pinadadaloy, binubuhos, Panginoon, sa bawat pamilya, sa bawat sambahayan, sa bawat isa sa amin. Panginoon, huwag mo pong hahayaan, Panginoon, nang dahil sa mga biyaya, Panginoon, na aming nararanasan, ay huwag maging dahilan, Panginoon, ng aming pagiging mapagmataas. Huwag mo pong hahayaan, Panginoon, nang dahil sa mga biyayang aming natatanggap, Panginoon, ay huwag maging dahilan, Panginoon, ng pagiging arugante namin, Panginoon. Huwag mo pong hahayaan, Panginoon, nang dahil sa mga biyayang aming tinatamasa, Panginoon, ay kami, Panginoon, ay hindi na marunong makipagkapwa-tao. Bagkus, Panginoon, patuloy naming maranasan, patuloy naming maramdaman, Panginoon, na nakayapak pa rin, Panginoon, ang aming dalawang paa, Panginoon, sa ibabaw ng lupa. Panginoon, hayaan mo na patuloy naming pangalagaan ang mga biyayang ito, Panginoon, ng buong katapatan at punong-puno ng kagalakan. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito, sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan, sa iyong pag-ibig na walang katapusan, na hindi nagmamaliw at walang katumbas na kabayaran. Ito pong aming dalangin sa makapangyarihang pangalan namin, Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Ito po ay makakapuno po muna tayo ulit. Tayo po idarako muli sa susunod na gawain ng Panginoon. Siyempre, magkakaloob tayo sa Panginoon. Tayo'y magbibigay. Amen. Amen po ba? Na habang tayo ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon, ay naramdaman po ba natin ang kagalakan sa ating puso? At amen din po ba na habang tayo ay umaawit, sumasayaw sa kabanalan at banal na paanan ng Panginoon, naramdaman po ba natin ang kanyang banal na presensya? Okay. Sa ngayon, dahil tayo ay masaya at naggagalak sa umagang ito, tayo magkakaloob sa Panginoon ng buong puso, nang walang pag-aalinlangan. Sabi nga sa Gawa 20:35, sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa ganitong pagtatrabaho ay dapat ninyong tulungan ang mahihina. Alalahanin natin ang mga salita ng Panginoong Jesus na higit na pinagpala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Amen. Purihin ang Panginoon. Sa bawat isa sa atin, may kanya-kanyang o iba-iba ang kapasidad sa aspeto ng pagtulong o pakikipagtulungan. Alam ko po ng bawat isa ay bukas ang kalooban, bukas ang ating mga puso sa aspeto ng pagdamay, pagkakawang gawa at siyempre pagtulong sa kapwa. Amen. So lalo na po doon sa mga tao na nasalat sa pangangailangan sa bawat araw, yung hirap na maisalba yung 3 beses sa isang araw na mailalaman sa kanilang sikmura. Amen po ba? Kaya hayaan po natin na kung tayo masusumpungan natin sila, makakasalamuha o mayroong dudulog o lalapit sa atin, hayaan po natin na bigyan natin ng kahit konting atensyon. Amen. Nang sa gayong paraan, yung maisalba man lang natin, yung 1 beses na pangangailangan niya, amen po ba? Yung
maliit na bagay na yun ay malaking bagay na sa kanila. Naalala ko nga yung senior ni Pastora, siguro mga 2 years ago na yun eh. Yung maliit na bagay na ma-share natin doon sa mga tao na nakararanas ng gano'n ay hindi naman natin ipaghihirap eh. Dahil yung maliit na bagay na yun ay napakalaking bagay na sa kanila. Idugtong ko na rin 1 minute lang Brother Chris nung nag-renew ko ng business permit sa Hirona, nung matatapos na yung papeles, kailangan pa Xerox. Bumaba ako. CR ako. Bawas muna ako ng tubig. Pero bago ko pumunta ng CR, yung bata, umiiyak na. Ngayon, pagkatapos kong galing ng CR, gano'n, umiiyak pa rin. Inignore ko lang. Pero nung pagkalampas kong gano'n, siguro naka 5 metro na ako, no? Ang layo, hanggang 10 metro. Parang umaalingaw-ngaw sa akin eh. Yung iyak ng bata, kako napakasakit Sakit nung iyak ng bata, parang may nararamdaman. Sabi ko, biglang nag-flash sa isip ko, kako baka nagugutom. Kasi nakita ko, ginaganyan nung nanay, lumulundag siya, nagwawala. Nakapila sila, siguro, hindi ko alam kung may ayuda o naghihingi ng tulong sa mayor sa office, gano'n. Basta nakapila sila. Balik ako. Dukot ako sa bag ko. Alam ko may biskwit ako at saka maliit na cupcake. Pag dukot yung gano'n, yung palang biskwit ko, nakain ko na. Meron yung isang cupcake na binunot ko. Lumapit ako, binalikan ko yung bata. Inabot ko doon sa nanay. Alam niyo po, nung inabot ko yung maliit na kapirasong cupcake, yung bata huminto. Inabot ko doon sa nanay. Huminto yung bata. Sabi ko nga, nagugutom pala, sabi ko. Dahil alam nung bata na yung inabot doon sa nanay niya, makakapawi ng gutom niya. Talagang huminto siya. Kaya napakabuti ni Lord, isipin mo yung sa bagay na yon, yung maliit nga na bagay na yon, pero malaking bagay dun sa bata. Hindi ko po pinagmamalaki na nabigyan ko ng maliit na cupcake yung bata. Hindi ko pinagyayabang yon. Ang punto dun yung naisalba, yung gutom at pangangailangan ng bata sa pagkakataon na yon. Kaya, purihin ng Panginoon. Alam ko ng bawat anak ng Panginoon dito sa Hope ay pinagpapala. Sabi nga ng Panginoong Jesus sa last passage, na higit na pinagpapala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Dahil ang anak ng mga Panginoon ay pinagpala na ngayon, tayo po ay magkakaloob ng may kagalakan. Tayo po ay yumukod sa mandaling manalangin bago po tayo magbigay. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Narito muli, Panginoon, ang iyong mga anak, Panginoon, na kami po ay maghahandog, magbibigay. Gagawin namin ang practice na ito, Panginoon, dahil kami, Panginoon, ay pinagpala mo na. Hayaan mo, Panginoon, na sa maliit na bagay na aming kakayanan, Panginoon, ay maipadala namin sa iyo, Panginoon, na ang aming pag-ibig at pagmamahal sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa bawat kamay, salamat sa bawat pamilya. Pinagpala mo na sila, pagpapalain mo pa kami, Panginoon. Salamat sa bawat pondo, Panginoon, na aming malilikom. Pagpalain mo pa ito, Panginoon, upang magkamit sa kilalawak ng iyong gawain at sa kaibubuti nito. Salamat po, ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. God is good. And all the time, God is good. So isang mapagpalang umaga po muli sa bawat isa sa atin. Salamat sa Panginoon dahil meron po tayong kaligtasan na makarating sa ating bahay panambahan ngayong umaga. So salamat po kay Lord dahil alam ko po na patuloy niya pong iniingatan ng bawat isa. Saan man tayo magpunta, lagi po natin siyang kasama at iniingatan po tayo sa anumang pwedeng mangyaring hindi maganda.
So kaya palagi po nating masasabi na tunay na God is good. Amen. So kamusta po yung umaga po natin? Kamusta po yung buong linggo po natin? Mabiyaya po ang Diyos. Amen. So, hallelujah. Nakakatawa po yung pagtayo po ni Brother Ronald dito. Kung alam po ninyo yung King James Version na Bible, siya po yun. Malalim po yung kanyang mga binibitawang pananalita. Tagalog na Tagalog. So, salamat po kay Lord dahil tunay nga po na meron tayong mga leaders na tunay nga po na nakakasama po natin sa Hope in Jesus Ministry. Salamat po sa mga leaders po na kasama natin. So, pwede po ba natin palakpakan yung mga leaders po natin? Yan. Brother Evan, Brother Arnold, Sister Rosie, si Brother Ronald, at ang iba pa. So, salamat po sa inyo. So, isa pong confirmation, yung pong ma-share po natin ngayong umaga, ay patungkol po doon sa nabanggit o na-share po ni Brother Ronald. So, pinakita ko nga po kay Brother Gary kanina, bro, ito yung share ko, yung sinabi ni Brother Ronald, nandito sa sa outline. So, salamat po kay Lord dahil tunay nga po siya ay napakabuti sa lahat ng panahon at siya ay palagi nating maaasahan sa mga pagkakataon na hindi mo alam kung ano po yung gagawin po ninyo. Katulad din po nung nabanggit po kanina ni Sister Sheik, kung papansinin po natin, yung pong paligid natin, puro negatibo po yung mga balita na lumalabas. Nandyan kesyo ang mangyayari, magkakaroon ng malawakang brownout na kanina naranasan natin, pero konting minuto lang. Tapos yung meron din po yung mga balita na kukulangin sa supply ng bigas. Ganon din po doon sa langis, sa gasolina. Napagsisharean nga po namin kanina doon sa breakfast room. Kung ako po yung tatanungin po ninyo, mas matindi po yung nangyari doon sa pandemic. Kasi po kung papansinin po natin, lahat totally shutdown eh. Pero ngayon, meron tayong krisis na nararanasan, pero gumagalaw pa rin lahat. So yun po yung titignan po natin. Noong pandemic, akala mo hindi natitigil. Yung mga unang araw, unang linggo, okay lang. Pero nung umabot ng mga buwan, dito na medyo nahihirapan tayo. Pero kung papansinin po natin, walang pumayat nung pandemic. Yun, dapat nakikita po natin yung mga yon. Kaya ito pong sitwasyon po na-experience po natin ngayon, madalas kong sinasabi, palagi kong binabanggit dito po sa likuran ng pulpito, na wala pong permanente sa mundo. Tayo pong lahat ay nanganganak sa pagkakataon nga pong ito. Nakakaranas tayo ng krisis, nakakaranas tayo ng hirap. Pero pasasaan, pag lumabas na po yung pinagbubuntis ng bawat isa sa atin, magiging maginhawa na rin po ang lahat. Meron pong, ang sigurado po rito, meron pong prepare si Lord para sa ating lahat. Na tunay ngang mapapasabi mo talaga o masasabi mo talaga na tunay nga po, Panginoon, na napakabuti mo. So wag po tayong mawawalan ng pag-asa. Dahil habang may buhay, may pag-asa. Wag yun po yung hindi po natin dapat kalimutan. Hallelujah. So ngayon pong umaga, kinuha ko po yung pamagat ng aking i-share doon po sa ibahagi ng ating mahal na pastora nung nakaraang linggo. Ito po yung called to shine. Tapos makikarugtong po sa kanya yung blessed life. So ito pong tatalakayin natin, called to shine din po siya. Kung tatagalugin po natin, tinawag tayo para magliwanag. Ang sabi po dito sa Matthew 5:16, in the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. So titignan po natin, hayaan natin na tayo ay magliwanag. At kapag nakita ito ng tao sa ating mga buhay, hindi tayo yung mapapapurihan dahil alam nila na meron tayong Diyos na sinasamba,
meron tayong Diyos na pinaglilingkuran at ang ating Panginoon, siya ang maluluwalhati dahil sa ating mga buhay. So alam din po natin na kapag ganito ang ginagawa ng bawat isa sa atin, tunay nga na meron po tayong call to shine. Meron po tayong mga pagpapala na patuloy pa rin na ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Naniniwala po ba kayo na kayo ay tinawag ng Panginoon? Lahat po na nang naririto, 101% tinawag po ni Lord. Kasi kung wala kayo dito, kung hindi tayo nakakita o hindi natin natagpuan yung biyaya, o kung hindi natin natagpuan yung biyaya, wala po tayo rito. Noong pong 1993, meron po ako mga nakasabay ng mga kabataan. Ito po ay hindi naman nakasabay. Actually, nauna sila sa akin. Nung nandun pa yung The Lord Our Provider sa Quezon, sa pangunguna nga po ni Pastor o Bishop Rod Bisda, yung pong mga kabataan doon, nung naka-daupang palad ko sila, o yung naka-close ko po sila, meron pong mga nag-testimony sa kanila, o meron pong nag-share na, ang sabi nila, kaya lang naman ako napunta dito sa church dahil meron akong crush na babae. Ganun po yung ano nila. Ganun po yung mga nagkikwento nila. Hindi sila totally 101% na pumunta doon sa bahay-sambahan. Pumunta sila dahil meron silang nagugustuhan na dalaga. Ganun din yung mga dalaga na naka-encounter ko at nakausap, ganun din yung sinasabi nila. Kasi crush ko si ano eh. Kaya ako napa-attend. So iba-iba yung mga nagiging reason kung bakit dumadalo yung mga tao sa bahay panambahan o sa church. Pero alam po ba ninyo, lately, kung gano'n ang motibo ng isa, kung gano'n ang motibo ng iba, unti-unti nababago yan. Kung dati pumupunta sila para sa iisang tao, unti-unti mababago yan, ngayon pumupunta na sila dahil sa ating Panginoong Yesus. So maraming mga pagbabago ang nangyayari. Kaya lahat po tayo na tinawag, hindi ko po alam kung sasang-ayon po kayo sa sasabihin ko o sa itatanong ko. Alam po ba ninyo, kaya po tayo tinawag para tayo sumikat? Para po tayo makilala. Para po tayo maging tanyag. Yan po yung pagkakatawag sa bawat isa sa atin. Gusto ng Panginoon, palagi nasa taas ka. Kaya nga, naririnig natin kadalasan, tayo yung buntot, hindi tayo yung ulo. Tama po ba? Palagi nating naririnig, tayo yung ulo, at hindi tayo yung buntot. So palagi, maging proud po tayo doon sa mga naririnig natin na ganong mga bagay. Nilikha tayo para sumikat, nilikha tayo para makilala, o tinawag tayo para maging tagapanguna sa iba. Yan po yung mga bagay na dapat nga po nating tinatandaan. Tinawag tayo para manguna, tinawag po tayo para magbigay ng pag-asa sa iba. Yan. Ano po ba yung mission and vision po ng church natin? Share Jesus, share life, share love. Yun po tayo. Yun po yung mga bagay na dapat na ginagawa po ng bawat isa sa atin. Tayo na lahat ay tinawag ng ating mahal na Panginoon para makilala, para maging famous, para maging sikat, at para maging angat sa iba. Tayo ay tinawag para manguna. Tayo ay tinawag para ibahagi ang ating Panginoon sa iba. Alam ko po ito'y narinig na po ninyo. Ilang beses ko na rin po itong na-share sa pulpit. Year 1991, 18 taong gulang po ako noon. Doon pa lang po ako nakarinig ng patungkol kay Jesus.
ang pamilya ko po ay sagradong Katoliko. Pero wala po akong naririnig sa kanila na ikinekwento nila yung patungkol kay Jesus. Maliban lang, kapag darating ang mahal na araw, meron kang napapanood ng mga TV, meron kang napapanood ng mga pelikula patungkol kay Jesus. Doon mo lang nakikita, pero hindi siya bumabaon. Nakikita mo lang, napapanood mo lang, pero hindi siya ganun kalalim. Masyado siyang mababaw. Pero ngayon, nakakatuwa, sa edad po nung aming bunso, matanong po siya, ano ba yung ginawa kay Jesus? Bakit siya ginanito? Bakit siya ginanon? Yun po yung mga tanong niya eh. Sino ba yung tatay ni Jesus? Sino ba yung nanay ni Jesus? Bakit si Mary hindi natin sinasamba? Bakit si Jesus na sila sinasamba natin? Noong panahon ko, wala po akong katanungan na ganyan. Kaya mapapalad po yung mga kabataan ngayon dahil sa murang edad nila, nakakarinig na sila ng patungkol kay Jesus. Biruin mo, 7 taong gulang o 8 taong gulang, kung ibibilang mo sa 18 taong gulang ko pa lamang na nalaman ang patungkol kay Jesus, napakalaking bilang yung nawala. Kaya hayaan po natin yung mga bata na patuloy silang makarinig patungkol kay Jesus. Yung bata, yung anak po namin lilikot-likot, napakarami pong katanungan niya na kung minsan ay hindi ko na kayang sagutin. Dahil bago matulog, pag may napanood sa YouTube, tatanong niya, bakit ganito daddy? Bakit siya tinusok? Sino yung 2 kasama niya dun sa krus? Yung mga ganong tanong, dapat handa ka. Dapat i-share mo. Dapat alam mo kung ano yung bagay na ginawa ng ating Panginoong Yesus. 18 years old, nung nalaman ko na namatay si Jesus para sa akin. 18 taong gulang ako noon. Doon ko palang nalaman. Doon ko rin lang nalaman ng ating Panginoong Yesus pala ay marunong manggamot. Marunong pala siyang magpagaling. Doon ko rin nalaman ng Panginoong Yesus, siya pala yung nagbibigay ng lahat ng mga pangangailangan ko sa pang-araw-araw. 18 years old nung nalaman ko lahat na yun pala yung ginagawa ni Jesus sa buhay ko. So hindi ko alam na napakarami po niyang ginagawa sa buhay ko. Hindi ko alam na ganun pala niya ako kamahal. Kasi walang nagkwekwento. Walang nag-share. Kaya July 21 o July 1991, dito na nagsimula yung journey ko. Meron pong sa Nicanor nung meron pa pong NRMC, meron pong mga Cat 1 officers na tinuruan po namin na nandun sa field, nakabilog po sila at pinag-uusapan po nila o nagsisharean po sila patungkol kay Jesus. So napadaan po kami doon, napadaan ako at inimbitahan nila akong makinig lang. Makinig lang. Sir, upo ka muna. Magkwentuhan tayo, makinig ka lang. Ngayon, kung meron kang katanungan, itanong mo lang. Kung kaya namin sasagutin namin. So, ang ginamit po ng Lord para makilala ko unti-unti ang ating Panginoon, isang 2 babae. Ito po ay si Sheila Sacramento at si Mary Ann Aganon. Yun yung 2 yon. Ang unang nagbahagi sa akin kung ano ba yung kayang gawin ng ating Panginoong Hesus sa buhay ko. Marami po akong hindi alam sa Kanya. Sa totoo lang. Biruin nyo, 18 years old. Doon ka palang nakapakinig ng seryoso. Yung ginagawa at gagawin at kayang gawin ni Lord sa buhay mo. Kaya makinig po tayo. July 14, first time kong umattend. Alam po ba ninyo, bago magsimula ang gawain, katulad din ng mga ginagawa natin, nagkakaroon ng kantahan. Habang umaawit, ang awit nun yun is,
Oh, the glory of your presence. Yan po yung awit nun. Nakapikit po kami, hindi nakataas ang aking kamay. Buhay na buhay pa po sa alaala ko yung pangyayaring yon. Nakapikit ako, pinapakinggan ko yung awit, sa awit pa lang, meron nang nagsasabi sa akin, pagsisihan mo na lahat yung kasalanan mo mula bata ka. Yun po yung pag-aakay sa akin. Iniisip ko lahat kung ano yung mga ginagawa ko mula nung bata ko hanggang nung taong 18 years old ako. Naaalala ko yung iba. Lord, dati, kapag sahod ni mama ko, nangungupit ako sa ganito. Hindi niya alam. Lord, dati kapag sarado yung pintuan ng school, ako yung nagbubukas at meron ako nakikitang pera kinukuha ko. Lahat yun, inisa-isa ko yan. Lord, pag pinagsasabihin ako, pag pinagagalitan ako, lumalaban ako. Sinabi ko rin kay Lord yan. Sinabi ko lahat. Kung ano yung mga naalala kong mga ginagawa kong hindi maganda. Awitan pa lang yon. Kasi dati, gamitin ko po yung terminong uso. Uso yung altar calling noon. Hanggang ngayon naman, meron pang gumagawa, wala pong problema po ron. Kung gano'n ang pag-aakay doon sa namumuno, kung gano'n yung pag-aakay doon sa church, hindi po natin kwene-question yun po yun. Sa awit pa lang, ramdam ko na born again ako. Awit pa lang yan. Wala pa akong naririnig na salita ng Diyos. Awit pa lang. Maalala ko, una pa lang sinare sa akin nung mga kabataan na yon is walang makapagsisilbi na parehas sa dalawang Panginoon. Yun yung unang-una na narinig ko. Panginoon at ang pera. Pagdating po sa pera, medyo mainit tayo dyan. Siguro, hindi talaga isang aksidente, o masasabi kong hindi isang aksidente, na yun yung unang-unang narinig kong mensahe. Kasi doon yung gustong-gusto ko eh. Yung hindi akin, kinukuha ko eh. Yun yung gustong-gusto ko. Yun yung unang-unang narinig ko noon. At ang maganda pa po nito, after ng service o after ng kantahan, alam po ninyo yung salitang kinikilabutan ka pagdating doon sa awit. Yung first time kang umattend doon sa mga gawain, tapos yung bigla meron kang naramdaman na kinikilabutan ka, hindi mo maintindihan kung ano, kung naiinitan ka ba, nilalamig ka ba, basta kinikilabutan ka. So, ibig sabihin talagang ramdam mo yung awit. Kumbaga, yung awit pa lamang na yon, talagang naging buhay na sa iyo. Bago pong lahat, palakpakan po natin ang music team. Habang inaawit po natin yung hanap-hanap ka kanina, naramdaman ko na naman po yung kilabot sa aking katawan. Kasi napakaganda ng lyrics, napakasimple. So, ibig sabihin, pag-awitan pa lang, meron nang sineshare si Lord sa iyo. Meron na siyang binabahagi sa iyo na kailangan namnamin mo. Ano po ba yung mga awit natin? Sa awit pa lang, maboborn again ka na. Ano po yung pangalawang ginamit sa akin ni Lord nung ako'y nawala? Ibig sabihin, nung ako'y hindi ko pwedeng sabing backslide kasi wala namang backslide eh. Sabihin na natin ng lamig. Nung nawala ka na parang isang tupa, ano yung ginamit ni Lord? Beer house, church. Bakit beer house, church? Dito kami umiinom. Pero may church dito, Victory. Anong ginamit ni Lord? Music pa rin. Nakainom ako, nahihilo ako, naglalakad, lasing ako. May narinig ako isang kanta, hindi ko alam na church yon. Meron ako narinig na isang kanta na talagang nagpahinto sa akin at sumilip ako dun sa gate. Narinig ko yung buong awit. Nasilip ko kung sino yung mga kumakanta. Alam po ninyo kung anong ginawa ni Lord? Flashback. Pinaalala niya sa akin. Dati tumutugtog ka.
Dati nasa harap ka. Dati nagsasalita ka. Yun yung biglang naalala ko. Pagkatapos po noon, naiyak na naman ako. Doon ko na-experience, noong nakauwi ako doon sa accommodation namin, sa Paco. Ito po yung kwento ko sa inyo noon na nagpray-pray ako na lasing. Nagpray-pray ako na nakatakip yung mukha ko ng unan. Humihingi ako ng tawa dahil ganun yung nangyari doon sa buhay ko noon. Ilang taon din po yon. 97, wala na po ako dito sa Paniki. Nandun na po ako sa Manila hanggang 2001. So ginamit ng Panginoon yung musika. Meron na naman nag-share sa akin patungkol kay Jesus. At pagdating noon, unti-unti na namang nabago yung buhay ko. Alam po ninyo kung magkano natitirang sweldo ko nung ako'y nagtatrabaho sa Manila? Malaki na po yung 200. Bakit? Gabi-gabi lumalabas kami, umiinom. Hindi po kami nagte-table ng babae. Yung babae ang nagtumitable sa amin. Parang ganon. Alak, pulutan, ganon yung nangyayari. Hanggang nagsimula, yung pangyayaring yon, nung gabing yon, unti-unti binago na naman ni Lord yung kaisipan ko. Sa pamamagitan pa lang ng awit na yan. So yung praise and worship, hindi po natin dapat binabaliwala yan. Akala nyo umaawit ka lang, akala nyo papalakpak ka lang na gano'n. Hindi. Merong ginagawa yan sa'yo. Ano po ba yung mga aawit na nalikha na ngayon ng music na sinasabi kung ano ba si Lord? Katulad po halimbawa ng awit na dakila ka sa habang panahon. Dakila ka sa habang panahon, ika'y tapat at hindi nagbabago. Ang iyong mga pangako, panghahawakan ko. Salita mo, tapat sa buhay ko. Tapos meron po yung pre-chorus po doon na tinatawag. Ang sabi po doon, kahit na ako'y nagkukulang, biyaya mo patuloy na laan. So, ibig sabihin, doon sa awit pa lang, sineshare na kagad si Jesus kung ano yung pwede niyang gawin sa'yo. Kung ano yung pwede niyang ipadama sa'yo. Kahit na hindi ka umaattend tuwing linggo, mahal pa rin kita. Kahit na wala ka pag mayroong mga okasyon na involve ang church, okay lang yon. Mahal pa rin kita. Yun yung palang sinasabi ni Lord. Marami tayong pagkukulang. Hindi tayo kailanman makukumpleto. Makukumpleto pa lang tayo kung ipakukumpleto natin kay Lord yung buhay natin. Doon pa lang tayo tunay na makukumpleto. Lahat naman po tayo dito kadalasan, hindi tayo agad-agad nagpunta sa church. Bagamat meron yung mga pagkakataon, hindi ko po alam yung kwento ng buhay po ng bawat isa. Pero meron po yung mga pagkakataon, o kadalasan, 99%, yung mga nagpupunta sa church, o bago magpunta sa church, na-sharean muna ng Word of God. Pero yung iba, 1%, bigla na lang napunta doon. Naimbita, pero hindi narinig yung patungkol doon kay Jesus. So, iba-iba tayo. Pero lahat po tayo, nakapakinig, binago ng Lord, hanggang ngayon, binabago pa rin tayo ni Lord. Ngayon, kung tatanungin po ninyo ako, kilala ko na po ba ng lubusan si Lord? Hindi pa po. Pero willing pa po akong makita, willing po akong, o wini-welcome pa rin po siya na patuloy na magpakilala sa buhay ko hanggang ngayon. Kahit na inabot na po ng ilang dekada po yung ating paglilingkod kay Lord, nasa 32 years na. O 32, 34, ganon. Medyo matagal na rin po. Pero, nandun pa rin po ako dun sa kalalagayang gusto ko pa, nais ko pa, dahil alam ko, kailangan ko siya. So, share Jesus. Ito yung slogan natin. Share Jesus, share life, share love.
nang magkaroon po tayo ng, o matanggap tayo, o tinanggap tayo ng biyaya ng Lord, marami pong nabago sa atin. Nabago po yung laman ng ating mga kaisipan. Sa mga desisyon nating ginagawa, nabago po lahat yan. Nabago rin po yung mga pananalita natin. Na kung dati, ang laman ng ating dila, kapag tumatawa tayo, napapatawa tayo na malakas, o malungkot tayo, napapaputo at kutsinta tayo. Nakakapagmura tayo. Pero sa biyaya ni Lord ngayon, hindi na po natin nagagawa. Kasi patuloy tayong nakakapakinig patungkol kay Jesus, maging sa mga ginagawa po natin. Dati gumagawa tayo ng hindi maganda. Pero ngayon, dahil alam natin na hindi maganda yung ginagawa natin, hindi na natin ginagawa. Bagamat, meron pa rin mga bagay na nakakalusot sa ating buhay. Pero alam naman na natin, ng Panginoon ay nagpapatawad sa ating mga kasalanan. Amen? Yung bagay na hindi mo pa ginagawa, pinatawad ka na ni Lord. Biblical po yon. Alam po kasi kung maaalala po natin, alam ni Jesus na ipagkakanulo siya ni Peter. Alam din ni Jesus na tatraydo rin siya ni Judas. Nung nangyari yon, minahal pa rin niya si Peter, minahal pa rin niya si Judas. So alam niya lahat yung pwede mong gawin. Alam niya lahat yung mangyayari sa'yo at alam niya lahat yung gagawin mo. So, ganyan kabuti ang ating Panginoon. Hindi ko po sigurado o hindi ko po alam kung meron pa pong o isa pa po kayo doon sa nagbabahagi ng patungkol kay Jesus sa panahong ito. Ako meron po akong nalalaman na isang kapatid po natin na kapag tinawag, nagpupunta din po kaagad para ipanalangin yung may sakit. Meron po tayong kapatid na ganyan dito. Kumbaga, na-share niya yung kapangyarihan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin dun sa mga may sakit. So, wag po tayong magsasawa na ibahagi po sa iba yung ginawa sa atin ng ating Panginoong Yesus. Yun po yung wag nating kakaligtaan. Kahit na napaka-busy na po natin, paminsan-minsan, kung hindi man natin sila maupuan, paminsan-minsan, sumundot-sundot tayo dun sa pwede po nating i-share sa kanila. Katulad ko po noon, 18 years old ako, nang makilala ko ang ating Panginoong Yesus. Maaring mayroong pang mas matanda sa akin ngayon na hindi alam kung ano yung kayang gawin sa kanya ng ating Panginoong Yesus. Kaya nga tayo nagiging famous. Kaya nga po tayo inaangat ng iba o inaangat ng Diyos para maibahagi natin yung kabutihan ng ating Panginoon sa mga tao na ating nakakasalamuha. Kaya share Jesus. Mahal ng Diyos ang lahat. Dumating si Jesus upang magdala ng pag-asa at kaligtasan. Hindi man masabi ng ating Panginoon na literal dun sa taong kakilala mo o sa mga tao na direkta, ikaw yung gagamitin niya. Ikaw yung magiging boses ng ating Panginoon para sabihin sa tao na meron pang pag-asa. Ikaw yung gagamitin niya. Bagamat kayang gawin ni Lord, pero ikaw yung gagamitin niya. Ikaw yung magiging boses niya para sabihin sa lahat na merong pag-asa kay Jesus. Hindi na po natin kailangang mag-preach. Sabihin mo lang kung ano yung ginawa ni Lord sa'yo. Yun ang ikwento mo. Yung testimony, yun yung sabihin mo. Kasi testimony mo yan eh. Lahat tayo meron pong testimony na galing sa ating Panginoon. Ipakita ang pagmamahal sa pamamagitan ng paggawa. Nabanggit po ni Brother Ronald kanina yung pagtulong. Sa pamamagitan ng pagtulong, na ibabahagi din po natin yung pong pagpapala ng ating Panginoon sa iba. Tama po yung nabanggit po ni Brother Ronald kanina. Simpleng paraan, simpleng pagbigay, simpleng pagsasalita, malaking bagay na po yun doon sa taong makakatanggap. Maaring hindi lahat ay handang makinig. Ganyan ka din dati eh. Hindi ba dati, meron yung mga pagkakataon, merong nag-share. Hindi ka nakikinig, hindi ka interesado.
Pero hindi rin lahat ganun yung ugali. Meron at meron pa ring nakikinig. Sa 10 taong naririto, maaaring yung isa ay hindi interesadong makinig, pero yung siyam gustong makinig. Meron at meron pa rin. Ang pagbabahagi kay Jesus ay tungkol sa panyaya, hindi panggigipit. Kaya sabihin po natin sa ating mga katabi, share Jesus. Yan. Huwag po nating kalilimutan po yan. Hallelujah. Pangalawa, share life. Ang ibig sabihin nito ay hayaan natin ng mga tao na makita sa iyo, hindi lamang sa iyong paniniwala, kundi pati na rin yung sa buhay mo araw-araw. Ipakita natin sa ating mga nakakasalamuha na yung buhay natin ay bago at hindi luma. Kasi ang sabi po sa 2 Corinthians 5:17, if anyone be in Christ, he's a new creature. All things are gone, and behold, all things become new. Tayo po ay binago sa pamamagitan ng pagmamahal ng ating Panginoong Hesus. Tinawag po tayo para magliwanag. Tinawag ka upang ipakita ang kabutihan, ang katotohanan, ang liwanag sa paraan ng iyong pamumuhay. Ito pong mundo po kasi nating kinagagalawan o kung saan tayo naroroon ngayon, tunay na nga pong napakadilim. Kaya lamang po nagliliwanag dahil nandiyan kayo. Nandito tayo. Imaginein po natin itong kabuuan po ng ating bahay panambahan. Wala pong ilaw, puro kadiliman, pero kapag meron kang nakitang ganito kaliit, ibig sabihin, meron kang nakikitang pag-asa. So yan po yung mga dapat na ibinabahagi po natin sa iba. Tayo po ay dapat na maging inspirasyon ng bawat tao. Tayo po yung tinitingala, tayo po yung tinitingnan, tayo po yung pinakikinggan, at makikita po nila na bagong buhay ka dahil sa pagmamahal ng ating Panginoon. Tinawag po tayo ng Lord para maging inspirasyon ng iba. Tinawag po tayo ni Lord para maging inspirasyon po tayo ng iba. Sino po ba yung nakaranas po sa inyo na meron yung pagkakataon na merong naiinggit sa inyo? Yung meron naiinggit sa inyo? Buti pa siya, ganito. Buti pa siya, ganon. Kung wala ko yung nararanasan po na ganyan, meron at meron yan. Buti pa siya, kahit may problema, nakangiti. Buti pa sila, kahit na hindi sila ganong mayaman, masaya yung pamilya nila. Mabuti pa sila, nakakapamasyal ng sama-sama, kahit fishball lang yung kinakain nila. Kamusta po yung mga pamilya po natin? Kamusta po yung pakikitungo po natin doon sa mga anak natin? Kamusta po yung mga pakikitungo po natin sa mga kaibigan po natin? Pag nag-uusap nga po kami ni Jelly, talagang kami natutuwa dahil po sa pamilya nga po ni Pastora, meron po silang monthly family gathering. So, nakakatuwa. Nakakatuwa po siya. Kasi kahit na may pamilya na yung mga anak ni Pastor at ni Ninong, nag-gather pa rin sila.
gagamitin ko yung terminong nakakainggit. Gagamitin ko po yung terminong nakakainggit. Kasi hindi lahat ng pamilya ganun yung ginagawa. Hindi nila na-share yung kagandahan ng buhay ng merong Kristo sa puso. So sabi ko nga kay JR nung nakaraan, yung kapatid ko, Cavite. Yung kuya ko, kapitbahay ko lang. Pag dumating yung taga Cavite, hindi kami ganun ka-close. Yung mga kapatid ko, tatlo lang kami. Ilan po yung anak ninyo nang? 6. Ang mga kapatid, nag-aaway-away din yan. Nagkakatusan din yung mga yan. Pero pamilya pa rin sila. Hindi kami nabubuo. Kung nabubuo man kami, nandun sila sa bahay nila, nandito kami sa bahay namin. Pero yung tinatawag na merong usap-usapan patungkol sa buhay-buhay, wala. Kaya kayo, sa mga anak, dun sa mga magulang ninyo, nandito pa, samantalahin ninyo. Kasi maikli lang ang buhay. Buti nga, merong nag-initiate kila pastore. Merong nag-initiate na ganun. Hindi kabigatan yon. Kasi kahit naginisang alamang lang yung dala mo, na meron 2 kilong karne, pwede na yon. Nakakatuwa. Kasi kahit na iba-iba yung mga ugali ng mga anak, kahit na pinagsasabihan ng masakit ng mga magulang, nandiyan pa rin sila lahat. Very, very proud kami ni Jelly sa buhay ni Pastor at saka ni Ninong. Hindi sila perpektong mga magulang, at lalong hindi kayo mga perpektong mga anak. Pero nagkakaisa kayo sa isang layunin doon sa pagbabahagi ng buhay ninyo sa buhay ng bawat isa. So palakpakan po natin si Lord sa buhay po ng ating mga kapatid at sa buhay nga po ni Pastora. Si Jelly, malayo din yung mga kapatid niya. Pero kapag nagkita-kita naman na niya ang mga yan, asahan ninyo mula umaga hanggang sa kinabukasan ng umaga, nag-uusap-usap pa rin yung mga yan. Ganon sila kasabik. Kahit na yung isang mata nila nakapikit na ng ganon, tuloy pa rin yan. Ganon sila kasaya. Yun yung hinahanap-hanap namin kung minsan. Kaya lang, hindi nga nakakapangyari. Hindi ko ba alam kung bakit. Kaya ang nagiging namin ni Jelly, kung ano yung nakikita namin sa pamilya namin na hindi maganda, hindi namin i-apply dun sa mga anak namin. So ngayon nga, ang nakakapangyari, sa biyaya po ni Lord. Sa biyaya po ni Lord, kahit na hindi mo plinaplano, natutupad. Hindi po nasayang yung pagpunta po namin ng Baguio. Nagkasyaran po kami ni JR. Pero wala pong kaplano-plano po yon. Pinagtagpo kami at itinadhana na magkausap-usap ng gabing yon. Alam po ba ninyo, bago mag-review si Faith, plano na namin ni Jelly. Nasasamahan sana namin si Faith. Kung uuwi si Faith ng Sunday, Linggo nandun na kami. Tumawag ako sa isang kapatid, o chinat ko yung isang kapatid. Jem, pwede bang makitulog? Ay, Pastor, bababa po ako. Hindi kalooban ni Lord na mapunta tayo doon ngayon. Yun po yung talagang nangyari. Kaya nga po nag-post ako nung Sunday, when the time is right, the Lord will make it happen. Hindi pa nga po ako naniwala nung una. Akala ko biro-biro lang yung, punta tayo na Baguio. Punta tayo ng Baguio. Tapos sinabi din ni Pete, punta tayo ng Baguio. Hindi po ako makapaniwala hanggat hindi po ako nakakarating ng Baguio. Tapos doon, sayang wala si Jane . Ang dami kong nalaman kay Jane. Ang dami po niyang grace story.
one time, iaano niya rin, isasabihin po niya sa atin. Hindi po namin nakaupuan si Jay ng ganong katagal. Ang dami pong ginagawa ni Lord sa buhay po nila. Ay, ang dami. Kaya, share life. Share Jesus, share life. Yung ginagawa ng Panginoon sa bawat isa sa atin. At yung pong panghuli, pagdating po dun sa share life, hindi po kailangan na maraming salita kang gagamitin. Yung testimony mo, pwede na yon. Kung paano ka binabago ni Lord, pwede na yon. Maiintindihan nila yon. Tinawag ka para magliwanag. Hindi ka nilagay ng Diyos dito para dumagdag sa dilim. Ikaw yung magliliwanag sa gitna ng kadiliman. Kaya nga kung papansinin po natin, ang bawat lampara na meron tayo na gumagamit ng lampara o kandila kapag walang ilaw, hindi natin ito nilalagay sa ilalim ng mesa, palagi sa ibabaw, para makita ng iba. Kaya nandiyan ka sa kinalalagyan mo ngayon, sa trabaho man yan, sa business man yan, dahil ikaw yung ilaw doon. Ikaw yung nagsisilbing liwanag para sa mga katabi mo. Ikaw ang ilaw ng sanlibutan, you are the light of the world. Hindi sinabi na Lord, kung gusto mo, ikaw ang magiging ilaw. Hindi. Ang sinabi niya direkta, ikaw ang ilaw. At wala nang iba. Share love. Ito po yung pinakapuso ng lahat. Ito po yung pinakagitna. At ito po yung maganda na talagang maibabahagi po natin sa iba. Hindi lang ito isang bagay na sinasabi natin, kundi ito ay ginagawa ng bawat isa. Paano po natin maibabahagi ang pag-ibig? Pwede po nating sabihin, dapat marunong ka magpatawad para hindi lumitan yung mundo mo. Kasi kung hindi ka magpapatawad, makakasalubong at makakasalubong mo palagi yung taong hindi mo pinapatawad. May encounter at may encounter mo palagi yung taong hindi mo mapatawad. Masarap mabuhay nang wala kang dinadalang galit sa puso mo. Ang tunay na pag-ibig ay makikita kapag ito ay mahirap. Napakahirap nga naman ang magpatawad kung ginawan ka ng hindi maganda sa buhay mo, lalo na kung sobra. Pero ang sabi ni Lord, share love, magpatawad ka. Minsan kasi hindi po natin tinitingnan yung bagay na ginawa ni Lord doon sa krus ng Kalbaryo. Ang tinitingnan mo lang, yung sakit na naramdaman mo, yung sakit na ginawa nila sa buhay mo. Yun yung palagi nakikita mo. Pero yung ginawa mo kay Lord, hindi mo nakikita. Hindi mo pinapansin na dapat sana ipansinin mo na kung siya'y nagpatawad, bakit ikaw hindi magpatawad? Pag-ibig na walang kondisyon. Naalala po ninyo yung na-share po rin po ni Pastora. Meron po kasing awit na sana'y pag-ibig na lang. Ang sabi po doon sa awit, sana'y wala ng taong mahirap o mayaman. Sana'y wala ng taong mahirap o mayaman. Sana'y wala ng... ibig sabihin po nun, gusto niya, dinidesire niya sana pag-ibig na lang lahat. Walang galit, walang tampo, walang selos, puro pag-ibig. Kabaitan ang piliin mo araw-araw, ang malilit na kilos. Paano mo ito ma-share? Share love. Hindi ko alam kung ano yung nararanasan ni Sister Rosie ngayon. Hindi ko rin alam kung ano yung nararanasan ni Sheikh ngayon. Hindi ko rin alam kung ano yung nararanasan ni Pastora ngayon. Hindi ko rin alam kung ano yung nararanasan ni G.
ni Faye. Hindi ko din alam kung ano yung nararanasan ni Brother Evan. Hindi ko rin alam kung ano yung nararanasan ni Brother Arnold. Paano mo may share yung pag-ibig mo? Dapat ba alamin mo lahat? Kahit na hindi mo alamin lahat. Paano mo maibabahagi yung pag-ibig? Simpleng ngiti, Sister Rosie. Isang ngiti lang, pwede mo ma-lift up yung spirit ng taong nalulungkot. Simpleng tapik lang sa balikat. Malaking bagay na sa kanya yon. Pero kung minsan hindi natin nagagawa. O kung minsan hindi natin ginagawa. Pero yun po yun, isa yun sa mga senyales na ibinabahagi natin yung pag-ibig natin sa iba. Natatandaan ko nga si Pastor Jun, nung siya'y nabubuhay pa, umiiwas ako sa kanya dahil meron akong na-experience na hindi maayos noon, hindi maganda. Parang nahihirapan ako. Kung kailan naman ako naiiwas, siya yung palagi ko nakakasalubong. Nararamdaman niya kung ano yung nararamdaman mo. Kaya mga kapatid, yung simpleng ngiti, yung simpleng tapik sa balikat, yung simpleng pagkamay, yung simpleng pag-upo, nakausap mo yung taong merong nararanasan, malaking bagay na po yun. Hindi naman po lahat pwedeng magsalita. Meron po yung mga pagkakataon na gusto niya makinig ka lang. Ayaw niyang mag-comment ka. Ang gusto lang niya yung maging open ka lang. Pakinggan mo lang siya. Meron po yung mga taong ganon. So sa ganong pamamaraan, yung pag-ibig, yung pagbabahagi mo ng pag-ibig, binibigay na po ninyo sa kanya. Kahit na simpleng chat lang, simpleng pangangamusta, simpleng message, malaking bagay na po yon. Malaki na po ang bagay, malaking bagay na yung nagagawa sa buhay ng bawat isa. So bumalik. Hallelujah. Yan po tayo. Palagi po tayong nasa ibabaw. Kahit na may problema ka pa rin, nasa ibabaw ka pa rin. Called to shine. You are the light of the world. Yan ka. Isa kang maliit na bumbilya, pero nagiging pag-asa para sa iba. Share love. Ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang puro oo. Hindi lamang puro maganda. Hindi lamang puro sang-ayon. Meron din diyang dapat na sinisita mo. Kapag hindi maganda yung ginagawa, huwag kang magsasabi sa kanya na okay lang yan. Kasi ang sabi po dito sa Proverbs 17:17, a friend loves at all times, and a brother in a born of adversity. Hindi ka lamang puro oo ng oo. Sa kaibigan mo, sa anak mo, sa nanay mo, sa tatay mo, sa asawa mo, o kung kani-kanino. Kapag mali siya, sabihin mo mali siya. Hindi yung pababayaan mo, mali na nga yung ginagawa niya, pababayaan mo pa. Hindi na nga tama yung sinasabi niya, pababayaan mo pa. Bakit? Dahil siya ba yung nagpapakain sa'yo, ganun yung gagawin mo? Hindi. Ang tunay na pagmamahal, sinisita ka kapag mali ka. Tinutuwid ka kapag mali yung ginagawa mo. Ayan po yung ibig sabihin ng pong Proverbs 17:17. Kapag mali siya, sabihin mo mali siya. Hindi po yung mali na nga, pababayaan mo pa. So share Jesus, share life, share love. Ito pong ating slogan, mission and vision po natin. Huwag po ninyong kalilimutan yan. Kung nagagawa man po natin yan, praise the Lord. Kung hindi pa po natin nagagawa, wala pong huli para sa Panginoon. Pwede kang magsimula kahit na kailan, pwede mong gawin kahit na kailan, at pwede mong sabihin kahit na kailan. Kaya po, share Jesus, share life,
share love. Sabihin mo sa iyong katabi, ibabahagi ko yan. Yan. So palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi po kasi ni Lord, nung pinapakinggan ko po yung sinare po ni Pastora, actually habang nag-share po siya, nagtitake note na ako eh. Hindi ko po kinokontra yung kumbaga dinudugtungan ko lamang po siya. So sabi ko, oo nga ako. Nabanggit ni Pastora ganito. Oo, dapat ganito. Kaya nagtitake note po ako habang papaliwanag po si Pastora para po dire-diretso lang po natin yung dapat po nating malaman. Kasi hindi, yung pong mga ganitong mga pagtuturo, ano po yung mapapansin ninyo? Basic lamang po ito. Pero kung ano yung basic, yun yung kuminsan nakakalimutan natin. Hindi natin nagagawa. Pero yun po yung pinakamahalaga. Pundasyon po natin ito eh. Kaya salamat po kay Lord dahil binigyan mo tayo muli ng pagkakataon para may bahagi yung kanyang pagmamahal, yung kanyang buhay, at yung kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. So palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. So, meron tayong announcement check. So tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Muli sabihin po ninyo sa inyong katabi, huwag kang mawawalan ng pag-asa. Dahil may pag-asa kay Jesus. Muli, tayo ay hindi magsasawang magdeklara ng magagandang bagay dahil ito ang kalooban ng ating mahal na Panginoon sa ating mga buhay. Kaya wala tayong panghihinayang na banggitin yung mga bagay na natanggap na natin at matatanggap pa buhat sa ating Panginoong Jesus. I have hope in Jesus. I believe in Jesus and His finished work. I am what Jesus says I am. I can have what Jesus says I can have. I can be what Jesus says I can be. Today, I will receive more of His love. Today, I will receive more of His grace. Today, I will receive more revelation. Today, I will experience more of His healing, His blessing, His favor. I am blessed to be blessed. In Jesus' name, Amen. So God bless po sa lahat. Atin pong itaas ang ating mga kamay. Ang pagpapala ng ating mahal na Panginoon ay patuloy ninyong mararanasan. Minahal ka ng Diyos kahapon, minahal ka ng Diyos ngayon, bukas wala ka pa rin niyang sawang mamahalin. Iyong tatandaan ng kanyang mga pangako, kung ano man ang pinasimulan niya sa buhay mo, ito ay kanyang tatapusin. Ang araw na ito ay pinagpala, buong linggo ninyo ay pinagpala na rin. Paniwalaan mo, tanggapin mo, sa ngalan ni Jesus. Amen. Magandang buhay po sa lahat.